Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Colossians chapter 1, verses 9 to 12. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ng kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Paul's prayer for wisdom. So, siguro magandang tanungin natin, meron bang example ng prayer for wisdom sa Bible? Ito pong prayer ni Apostle Paul. Kaya dito natin ibabase yung kahalagahan ng pananalangin o paghingi sa Diyos ng wisdom. Unang-una po dyan, yung tinatawag na knowledge of God's will. Sabi dito sa verse 9, hinihingi ni St. Paul na yung mga taga-Colosas ay maunawaan nila yung kalooban ng Panginoon. Kasi sa buhay na ito, napakahalaga po ng discernment. Kadalasan po maraming mga Kristiyano pagka nagtatanong sa akin, confused po sila. Naliligaw po sila, hindi nila alam yung specific will ng Lord para sa kanilang buhay, para sa kanilang pamilya, para sa kanilang love life, para sa kanilang trabaho. Kaya alam niyo po, pagka nagpe-pray po tayo ng wisdom mula sa Panginoon, lilinaw at lilinaw po yung God's will sa ating buhay. Alam ko po na marami sa inyo naka-experience niyan. Specifically, nilid kayo ng Panginoon sa isang desisyon, na mahalaga, or sa isang relationship, or sa isang hanap buhay, ministry, o di kaya naman negosyo. At alam niyo po, ganun po dapat ang isang Kristiyano. Hindi tayo nagtitiwala sa sarili nating karunungan. Hingi natin araw-araw yung God's will ng Lord para sa ating buhay. Kaya yun po ang kahalagahan ng paghingi ng wisdom sa Panginoon. Number 2, mapapansin niyo po, ang sunod na item na binabanggit dito ni St. Paul ay yung makapamuhay ang mga believers ng tinatawag na a life worthy of the Lord, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. Kasi pwede ang isang Kristiyano, nakakalimutan niya yung totoong mission niya sa buhay. Kaya hindi siya nagiging mabunga. Alam niyo po, ang wisdom na nagmumula po sa Diyos ay useful knowledge. Pag sinabi pong useful knowledge, gagawin ka nitong effective sa buhay. At makakakita ka ng pagbabago kapag ikaw ay nasa tamang calling o pagkatawag sa iyo ng Diyos. Kaya alam niyo po, maraming mga Kristiyano, pagka busy na sila sa kanilang ginagawa sa buhay, nalilimutan nila yung mission nila. Kaya maraming Christian nalalayo, nagkakasala, nagbabackslide. At alam niyo po, pagka nananalangin tayo ng wisdom mula sa Panginoon, nakikita natin kung bakit inilagay tayo ng Panginoon sa isang specific calling or trabaho sa secular, or sa ministry naman. Makikita rin natin bakit tayo inilagay ng Panginoon doon. Pangatlo, mapapansin niyo po, napakahalaga nung binabanggit dito na panalangin ni St. Paul na makita natin sa ating buhay na mahina tayo kapag walang wisdom na nagmumula sa Panginoon. Dati po ako'y nai-impress sa power. Kasi alam niyo naman sa mga full gospel churches, laging pinipreach po diyan power. Pero na-discover ko po pala na ang nagpapalakas sa isang Kristiyano, ay yung kanyang pagkaunawa ng salita ng Diyos. Kaya tayo lagi nai-encourage at hindi tayo madaling ma-depress kahit dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay. At alam niyo po,
minsan sa aking buhay na-depress po ako. Ano po? At sa aking pagka-depress, ginawa ko pong unan ang Biblia. Ano po? At tuwing gigising po ako, magbabasa po ako ng Biblia. At bago ako matulog, magbabasa ako ng Biblia. In other words, katabi ko po ang Biblia. Kaya nung panahon na ako po'y depressed, nakakasumpong po ako ng encouragement sa salita ng Diyos. Ano po? At nangungusap sa akin specifically yung mga verses sa Bible. Kaya napansin ko po yun, na malinaw na ang Diyos gusto niya tayong i-empower, lalo na sa panahon ng pagsubok. Kasi maraming Kristiyano, na napapansin ko, nagtitiwala sila sa sarili nilang karunungan sa panahon ng pagsubok. Hindi po. Kailangan natin yung salita ng Diyos na magpapalakas sa ating pananampalataya. Kaya matututo tayong mag-confess ng Word of God sa panahon ng pagsubok. Hindi natin ginagawa yan, para lamang i-impress yung ibang tao. Ginagawa natin yan para tulungan natin yung ating spiritong lumakas sa panahon na tayo dumadaan sa pagsubok. At mapapansin nyo rin dito sa prayer ni St. Paul, ay kapag merong wisdom ang isang tao sa buhay, siya'y laging nagpapasalamat. Sabi dyan, joyfully giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints. Kasi mas nauunawaan natin yung nangyayari sa ating buhay. Maraming Kristiyano naguguluhan. Pagka dumaan sa pagsubok, hindi nila alam bakit nangyari ito sa kanilang buhay. Ang dami nilang questions. Pero pagka ikaw ay puno ng wisdom ng Lord, naiintindihan mo kahit mapait yung iyong naging karanasan, magulo yung iyong naging karanasan, nauunawaan mo na dapat magpasalamat ka sa lahat ng pagkakataon kasi mas nakikita mong malinaw kung ano yung dapat mong matutunan at higit sa lahat kung ano yung dapat mong ipagbago sa buhay na ito. Kaya yung mga Kristiyano na may wisdom, mapagpasalamat yan . Sabi nga, nagpapasalamat sila sa lahat ng pagkakataon kasi mas naiintindihan nila ang buhay. Kaya alam niyo po, everyday mag-pray po tayo ng wisdom, para makakita po tayo ng tunay na kalooban ng Diyos sa ating buhay, ma-discern natin kung ano yung ating calling, makakita tayo ng fruit o resulta sa ating buhay, maranasan natin yung spiritual empowerment, magkaroon tayo ng spiritual energy at higit sa lahat, malalim na understanding sa buhay. Kaya yun pala ang prayer ni St. Paul para sa mga taga-Kolosas. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.